Sa unang saglit pa lang, ramdam mo na agad na may kakaiba sa batang pulubi. Maliit, marungis, gutom, pero ang mga mata niya, may tapang at lambot na bihirang makita kahit sa matatanda. At sa gitna ng abalang kalsada, sa harap ng isang lalaki na sanay sa kayamanan, kapangyarihan, at katahimikan, bigla nitong sinabing, "Kaya ko nang palakadin muli ang anak mo," at doon nagsimulang hindi makapagsalita ang milyonaryo. "Anong sinabi mo?" Halos pabulong na tanong ng lalaki, hindi sigurado kung may narinig nga ba siya. Tumingala ang bata, nag-ipit ng hininga, at sinabing parang hindi niya alam kung bakit siya mailakas ng loob. "Alam ko pong hindi ako kapanipaniwala. Pero kaya ko po. May natutunan ako mula sa isang matandang manggagamot na tumulong sa akin dati. Hindi ko man lubos maintindihan pero gumagana po." Sandaling natahimik ang paligid, parang pati mga sasakyang dumadaan ay naghinay-hinay. Ang milyonerong si Alfonso, kilala sa pagiging matapang sa negosyo at walang tinatanggihang hamon, ngayon, hawak sa dibdib ang litrato ng anak niyang nakaratay sa ospital. Napakurap siya. "Bata, ang anak ko ay hindi mapalakad ng kahit sinong espesyalista." "Paano mo?" "Sir," putol ng bata, hindi nanginginig ang boses pero halata ang kaba sa loob. "Hindi ko po hinihingi ang kahit ano. Hindi ko kailangan ng pera. Pero hindi ko po kayang baliwalain ang pakiramdam ko. Parang tinatawag ako ng anak ninyo. Parang kaya ko po siyang tulungan." Sa kabila ng pagiging imposible ng lahat, mas lalo pang naguguluhan si Alfonso, kasi may kung anong misteryosong kapayapaan sa presensya ng bata. Parang noon lang siya nakakita ng ganong pananampalataya, yung walang kahit anong pinaliit ang sarili, pero walang yabang. "Sumama ka sa akin," mahina niyang sabi. Laking gulat ng bata. "Po, hindi kita pinipilit," dagdag niya. "Pero kung may kahit kaunting tsansa, kahit maliit gagawin ko. Para sa anak ko." Ngumiti ng bahagya ang bata, parang ayon lang may nagtiwala sa kanya ng ganito. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, ramdam ng bata ang bigat ng tingin ng mga tao. Marumi ang damit niya, may bitbit siyang maliit na supot na mailaman lang na tinapay na binigay ng isang nagmamalasakit na tindera. Samantala, ang kotse ng milyonaryo, sobrang kinis, sobrang bago, sobrang hindi para sa tulad niya. Pero nang binuksan ni Alfonso ang pinto at sinabing, "Sumakay ka," parang may pumutok na realidad sa paligid, isang putok ng pag-asa. Pag-upo ng bata, hindi niya napigilang maiyak ng konti. "Sir, salamat po. Hindi ko akalaing papakinggan niyo ko." Tumingin si Alfonso, ngunit may kakaiba sa tingin niya ngayon, hindi awa, hindi duda kundi respeto. "Kung may kakayahan ka nga, ikaw ang magiging himala ng anak ko." Habang umaandar ang kotse, hindi nila alam pareho na ang pagkikita nilang iyon ay hindi aksidente. At lalo pang hindi nila alam na may koneksyon pala ang batang pulubi sa nakaraan ng pamilya ni Alfonso, isang koneksyong matagal nang nakatago, nag-aantay lang ng tamang oras para lumabas. At ang gabing ito ay ang simula. Agad na tumigil si Adrian sa paglalakad. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila ng batang pulubi. Hindi niya alam kung anong mas nakakagulat, ang tono ng bata, o ang mismong sinabi nito. "Anong sinabi mo?" Mahina niyang tanong, halos pabulong. Tumingala ang bata, marumi ang pisngi pero malinaw ang mga mata, parang may hinahawakang sikreto na hindi dapat hawakan ng isang bata. "Kaya ko pong palakading muli ang anak niyo yung nasa ospital. Alam ko pong matagal niyo nang hinahanap ang sagot kung paano siya gagaling." Hindi makahinga si Adrian. Walang ibang nakakaalam noon maliban sa pamilya at ilang doktor. Kahit ang mga empleyado niya, hindi alam ang tunay na kalagayan ng anak niyang hindi makalakad mula pagkasilang. "Bata," mahina niyang sabi, "sino nagsabi sa'yo niyan?" Umiling ang bata. "Wala pong nagsabi. Pero minsan po, naririnig ko. Tapos nakikita ko rin. Parang ipinapakita lang sa akin." Napaatras si Adrian ng bahagya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, maawa, o maniwala. Pero naroon ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang kakaibang kabig ng loob sa batang ito. "Kung hindi kayo maniniwala, ayos lang," sabi ng bata. "Pero may dala po kayong maliit na kwintas sa bulsa. Para sa anak niyo, pero hindi niyo maitama-tama kung ano ng araw ibibigay. Kasi hindi kayo sigurado kung aabot siya." Nanginig ang kamay ni Adrian. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa bulsa ang maliit na pendant, isang regalo sana para sa anak sa nalalapit na birthday nito.
Wala siyang sinabihan tungkol dito. Kahit sino. Paano mo nalaman to? Halos puwersado ang bawat salita. Tumingin ang bata sa pendant, parang malungkot. Kasi po nakita ko siyang nakaupo. Naglalakad. Ngumingiti. Pero hindi po ngayon. Sa hinaharap. Kung paano napalunok si Adrian ay hindi niya alam. Pero ang totoo, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang mailiwanag na kumakalas sa bigat ng dibdib niya. Ano ng pangalan mo? Tanong niya, halos pabulong. Nico po. Nico, dahan-dahan niyang sabi, kung totoo lahat ng sinasabi mo paano mo ako matutulungan? Umiti ang bata. Mapait. Parang iting sanay masaktan pero hindi sumusuko. Hindi po ako ang tutulong. Kayo po. Pero kailangan niyo akong samahan. Saan? Tanong ni Adrian. Itinuro ni Nico ang isang makipot na eskinita. Madilim, malamig, at halatang hindi dapat puntahan ng isang taong mayaman, lalo na sa ganitong oras. Doon po, sagot ni Nico. Kasi nandun ang taong may hawak ng sagot para sa anak niyo. Napatingin si Adrian sa paligid. Sa kanyang mamahaling relo. Sa mamahaling sapatos. Sa dilim ng eskinita. At sa batang halos gusgusin, walang sapin sa paa, pero may mga mata na parang mas nakakita pa sa mundo kaysa sa kanya. Nico, bulong niya, sigurado ka ba? Sobra po, sagot ng bata. Pero kailangan pong bilisan natin. Bago siya umalis. At doon, sa gitna ng kalsadang hindi niya dapat tinatahak, ginawa ni Adrian ang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin, sumama siya. At pagpasok nila sa eskinita, unti-unting naramdaman ni Adrian na may kakaibang nangyayari. Tahimik ang hangin. Masyadong tahimik. At sa pinakadulo, may nakatayong isang matandang babae, nakatalikod, parang hinihintay talaga sila. Dahan-dahan itong tumingin. At doon nagsimulang manginig ang tuhod ni Adrian. Anak, bakit ngayon ka lang dumating? Tila kilala siya nito. At mas nakakatakot, tila matagal na siyang hinihintay. Napamulagat si Don Feliciano, halos hindi makapaniwala sa narinig mula sa batang pulubi. Ramdam niyang may bigat, may katotohanan, at may sakit sa likod ng mga salitang iyon. Tahimik silang naglakad papasok sa ospital, si Elio nakadikit sa kanya na parang takot na baka mawala ulit. At sa bawat hakbang, mas lumilinaw sa isip ng milyonaryo na hindi simpleng batang lansangan ang kaharap niya, may alam ito, may nakita, may pinagdaanan. Pagdating nila sa room kung saan nakakonfine ang anak niyang si Mika, napansin agad ni Elio ang mga aparato, mga ilaw, at ang medyo nanghihinang batang nakahiga. Pero ang nakakagulat, hindi siya natakot, lumapit pa nga siya, dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay ni Mika. Alam ko po to, mahina niyang sabi. Napatigil si Don Feliciano. Ano nang ibig mong sabihin, anak? Hindi agad sumagot si Leo. Sa halip, kinuha niya mula sa maliit niyang bag ang isang gusot na laruang may nakasabit na lumang V. Inabot niya ito sa milyonaryo, nanginginig pa nga ang kamay. Sa palengke po ako natutulog isang gabi, may babaeng umiiyak. Karga niya to, sabay turo sa laro ang hawak. Sabi niya ipagtatanggol ko daw ang batang may-ari nito. Nakailangan kong hanapin yung tatay niya kapag kaya ko nang bumalik. Namilog ang mata ni Don Feliciano. Hintay, anak, sino yung babae? Anong itsura niya? Dahan-dahang tumingin sa kanya si Elio, isang tingin na parang may matagal nang tinatagong sikreto. Maganda po siya pero parang natatakot. Tapos may suot siyang kwintas kapareho ng. Napatigil si Leo at hinugot muling isang maliit na pendant mula sa kanyang bulsa. Ginto, may ukit na initial na D. Nanlaki ang mata ni Don Feliciano. Impossible. Yan ang suot ng asawa ko bago siya mawala. Tumitibok ng mabilis ang dibdib niya. Bakit nasa batang ito ang pendant ng asawa niyang matagal nang nawawala? At anong koneksyon nito kay Mika at sa gabing muntik siyang mawala ng pamilya? Bago pa siya makapagtanong muli, biglang umilaw ang monitor ni Mika. Kumislot ang daliri ng bata, ang unang senyales matapos ang mahabang koma. At ang maliit na kamay na iyon humigpit ang hawak kay Elio. Napaatras si Don Feliciano sa gulat. Parang may hindi maipaliwanag na koneksyon ang dalawa. At sa sandaling iyon, may naalala si Elio, may mahalagang parte ng kwento na hindi pa niya nasasabi. Sir, bulong niya, may sinabi po sa akin yung babae bago siya tumakbo. Tumigil si Don Feliciano, halos hindi makahinga.
Ano iyon, Hijo? Ano ang sinabi niya? Hinawakan ni Leo ang pendant at tiningnan siya ng diretso sa mata. Sabi niya kapag nakita ko na po kayo, ipapaliwanag ko kung bakit ako kinuha at bakit ako. Hindi pa niya natatapos, biglang bumukas ang pinto ng ospital. Pumasok ang dalawang nurse, kasunod ang isang lalaking nakaitim, nakasuot ng sunglasses, at halatang matagal nang nagmamasid. Sir, malamig nitong sabi, matagal ko na kayong hinahanap. At matagal ko na ring hinahanap ang batang yan. Sabay turo kay Leo. Nag-angat ng tingin si Leo. Nanginig ang labi niya. Kayo? Bakit kayo nandito? At doon nagsimulang mag-iba ang hangin sa loob ng kwarto na parang maisasabog na katotohanang matagal nang nakatago. Napamulagat si Don Marcelo, parang biglang nanigas ang buong katawan niya. Kanino mo narinig yan? Halos pabulong niyang tanong, pero ramdam ang pagkabigla. Hindi sumagot ang batang pulubi. Sa halip, tumingin lang ito diretso sa kanya, yung tingin na parang may nakikita na hindi alam ng iba. Nakapagtataka, kasi sa murang edad nito, may kung anong bigat ang presensyang daladala niya. Tay, sabi ng bata, dahan-dahang lumapit. Hindi ikaw ang may kasalanan kaya ko siyang palakadin ulit. Hindi na nakagalaw si Don Marcelo. Ramdam niya ang lamig sa braso. Hindi niya maintindihan kung bakit kabadong-kabado siya. Nasanay siyang harapin ang mga board meeting, investors, at mga taong mas mataas pa ang posisyon sa gobyerno, pero bakit sa isang batang pulubi nararamdaman niyang nanginginig ang tuhod niya? Paano? Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya habang pinipilit kontrolin ang tinig. Umiti ang bata. Hindi pangkaraniwang ngiti, yung tipong may alam na sikreto, may tinatagong kwento. Matagal ko na po kayong hinihintay, sagot nito. At matagal ko na pong alam ang nangyari sa anak niyo. Napahigpit ang hawak ni Don Marcelo sa gilid ng mesa. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, di. Pero hindi nagpatalo ang bata. Alam ko, sir. Alam kong iniwan niyo siyang nakaratay. At alam kong bawat gabi, umiiyak kayo para sa kanya. Tumigil ang puso ni Don Marcelo sa narinig. Walang kahit sino ang nakakaalam noon, kahit mga tauhan niya. Kahit ang asawa niya. Kahit ang kapatid niya. Tanging siya lang ang nakakaalam ng mga gabing halos mabaliw siya sa pag-iisip kung may pag-asa pa ba ang anak niya. Kayo sino ka ba talaga? Hirap niyang tanong. Dahan-dahang humakbang ang bata at sa bawat hakbang, lalo pang nanlamig ang likod ni Don Marcelo. Nang marating siya, inilapag nito ang maruming kamay sa mesa, sa kabulong, halos hindi marinig. Hindi aksidente na nakita niyo ako. Hindi rin aksidente na nandito ako. Tumingala ang bata, kita ang ningning sa mata. Dahil ngayong handa ka na handa na rin akong ibalik sa iyo ang anak mo. Parang nanlabo ang paningin ni Don Marcelo sa sobrang gulat. Paano? Ngunit bago pa siya makapagtanong, lumingon ang bata sa pintuan. Pero kailangan niyo munang sumama sa akin. Doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napalunok si Don Marcelo. Anong lugar? Umiti ulit ang bata, mas malalim, mas misteryoso. Doon sa ilalim ng tulay. Kung saan niyo ako unang nakita. At dahan-dahan itong naglakad papalabas. Si Don Marcelo. Wala nang nagawa kundi sundan siya, kahit hindi niya alam kung handa ba talaga siya sa katotohanang naghihintay. Tumigil saglit si Miguel, parang may isa pang dahilan kung bakit siya hindi agad sumagot. Tumingin siya sa batang pulubi, kay Lira, na ngayon ay nakayakap pa rin sa anak niya na para bang siya ang tunay na ate nitong nawawala. Lira, mahina niyang sabi, paano mo alam na kaya mong palakaring muli si Nathan? Nagkibit balikat ang bata, pero hindi iyon kawalan ng alam, kundi parang walang bigat sa puso niya ang mga bagay na sa iba ay himala. Kasi po, sagot niya, ginawa ko na to dati. Sa ibang bata. Hindi naman ako sigurado, pero kapag may nararamdaman akong init sa kamay ko parang may gumagabay. Napakunot noo si Miguel. Sinong nagturo sa'yo? Wala po. Ginising ko lang yung bata, huminga siya ulit. Sabi nung nanay niya milagro raw. Pero hindi ko alam kung milagro talaga. Napatingin si Miguel sa mahinang paghinga ni Nathan at hindi niya mapigilang mapaluha. Kung may kahit kaunting pag-asa, bulong niya, Lira, sige. Tulungan mo ulit ang anak ko. Dahan-dahan, inilapat ni Lira ang maliit niyang palad sa tuhod ni Nathan,
at para bang may malamig na hangin na dumaan sa paligid nila, hanggang sa maramdaman ni Miguel ang kakaibang init na parang nagmumula sa kamay ng bata. Tumaas ang balahibo ni Miguel. Lira, ano yan? Hindi ko po alam, sagot niya, pero hindi naman masakit. Ilang segundo pa ang lumipas, at napansin nila ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Nathan. Hindi ito malakas, pero sapat para mapasigaw si Miguel ng mahina. Nathan, anak, naririnig mo si Papa? Biglang kumurap ang bata. Pa! Parang lumiwanag ang buong mundo ni Miguel. Natulala siya, napahawak sa ulo niya, at napahagulgol ng may tuwa. Diyos ko, anak ko. Gumagalaw ang binti mo. Ngumiti si Lyra, pero hindi siya proud, para bang normal lang sa kanya ang nagawa. May init pa po, sabi niyang parang pagod, pero sapat na po yan para gumising siya. Kailangan lang po ng therapy para tuluyan siyang makalakad. Hinawakan ni Miguel ang dalawang balikat ni Lyra. Anak, sino ka ba talaga? Hindi nakatakas sa kanya ang saglit na lungkot sa mata ng bata bago ito sumagot. Wala po akong magulang, sabi niya. Pero sabi ng nanay ko noon may darating daw akong puso na matutulungan. Siguro po kayo iyon. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa batang pulubi, parang ayaw na niya itong pakawalan. Simula ngayon, mahinahon pero mariing sabi niya, hindi ka na magiging pulubi. Hindi ka na mag-iisa. Napatigil si Lyra, parang hindi makapaniwala sa narinig niya. Ano pong ibig niyong? Lyra, putol ni Miguel, nanginginig pa sa emosyon, kung papayag ka gusto kong umuwi ka sa amin. Gusto kong alagaan ka. Gusto kong maging pamilya ka namin. Kumunot ang noo ni Lyra, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil hindi niya pa nararanasan ang ganitong kabaitan. Pamilya, bulong niya. Tumango si Miguel. Pero kung ayaw mo, kahit anong kailangan mo, ibibigay ko pa rin. Nanahimik si Lyra, nakatingin sa dalawang mag-amang ngayon ay umiiyak sa tuwa at pag-asa. Mahal na mahal niya ang pakiramdam na may natulungan siya, pero mas bago sa kanya ang pakiramdam na may gustong magpahalaga sa kanya. Gusto ko po, mahina niyang sagot, pero hindi ko po alam kung deserve ko. Lumapit si Nathan, kahit nang hihina, at hinawakan ang kamay ng bata. Ate, please, dito ka na. At doon tuluyang tumulo ang luha ni Lyra. Gusto ko po, bulong niya, gusto ko pong sumama. At sa sandaling iyon, alam ni Miguel, hindi lang niya nailigtas ang anak niya, kundi may pagkakataon siyang iligtas pa ang isa pang buhay. Nagkatinginan sila, si Daniel na puno ng kaba, at ang batang pulubi na nakatayo pa rin sa harap niya, hawak-hawak ang maliit na lumang supot na parang may mahalaga sa loob. Kita sa mga mata ng bata ang pag-aalangan, pero mas malakas ang determinasyon niyang maiparating ang gusto niyang sabihin. Kuya, mahina nitong bulong, hindi po ako nagsisinungaling, kaya ko pong palakarin ulit ang anak niyo. Napasinghap si Daniel. Anak ko ay hindi basta masakit ang tuhod. Hindi siya nakakalakad mula pagkasilang. Kailangan niya ng therapy, operasyon, hindi ito biro, bata. Pero imbes umatras, lumapit pa ang pulubi. Alam ko pong ganon. Pero may itutulong po ako. Hindi ako doktor pero may iniwan sakin dati ang isang taong tumulong din sakin. Sabi niya, ibigay ko raw sa isang taong kailangan nito ng higit sa akin. Binuksan ng bata ang supot, at dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahong-kahoy na may ukit na parang sinaunang disenyo. Napakunot noo si Daniel. Anong? Hindi ko po alam kung bakit, pero sabi niya, kapag dumating ang araw na may batang hindi makalakad na hihingi ng tulong sakin, ibibigay ko raw ito. Nang buksan ng bata ang kahon, kumislap ang liwanag mula sa loob. Hindi ito halatang mamahalin, simpleng pulseras lang na may kakaibang simbolo. Pero may kung anong init na tila lumalabas mula rito. Nalunok bigla ni Daniel. May hindi may paliwanag na pakiramdam siyang dumaloy sa kanya, takot, pag-asa, at pagkagulat. Anong kinalaman nito sa anak ko? Ngumiti ang bata, pero may pigil na lungkot sa likod nito. Ang nagbigay po niyan, siya ang nagligtas sa akin nang muntik na akong mamatay nung sanggol pa ako. Hindi ko siya nakilala. Pero sabi niya, may kapangyarihan daw iyang magpagaling, depende kung kanino nakalaan. Kapangyarihan? Umiling si Daniel. Bata, hindi ako naniniwala sa ganyan. Tumingala ang pulubi, hawak pa rin ang pulseras. Ni hindi rin po ako naniniwala noon. Pero noong isang beses, halos mamatay na ako sa gutom.
Isinuot ko to dahil akala ko papalabasin ako ng pulis sa istasyon. Pero pagkatapos ko itong isuot, may dumating na babae at bumili ng pagkain para sa akin tapos may lalaking nagbigay ng trabaho. Lahat yon sunod-sunod. Parang kahit saan ako mapunta, may tumutulong. Hindi makaimik si Daniel. Hindi ko po alam kung anong klaseng swerte o himala yon pero mula noon, sabi ko, di bale nang wala ako, basta maibigay ko yan sa taong mas nangangailangan. Tumingin siya kay Daniel, diretso, tapat, wala ni isang pagdududa sa boses. Sir, baka para sa anak niyo talaga yan. Tahimik ang gabi, ang hangin, ang mga ilaw sa paligid, pati ang ingay ng mga sasakyan ay parang nawala. Si Daniel lang at ang bata. At ang pulseras na hindi niya alam kung bakit parang tumatawag sa kanya. Pero bago pa man siya makasagot, biglang may tumunog na malakas mula sa dulo ng kalsada. Isang bus na mabilis ang takbo, madulas ang kalsada, at diretso sa direksyong kinaroroonan nila. Pumalakas ang hangin. Kumabog ang dibdib ni Daniel. At bago niya mapigilan ang sarili, nakita niyang tumakbo ang batang pulubi, diretso sa peligro. Napatigil si Marco, hindi na rin napigilan ang bahagyang panginginig ng boses niya habang nakatingin kay Lira. Kita sa mukha niya ang pinaghalong pagkalito, pag-aalala, at takot na baka masaktan ang bata. Lira, anong ibig mong sabihin? Tanong niya, halos pabulong. Umiling ang bata, pero matatag ang tono. Hindi mo ako kilala pero kilala kita noon pa. Hindi ko lang pwedeng sabihin. Hindi pa tama ang oras. Napakunot ang noo ni Marco. Gusto sana niyang magtanong pa, pero biglang may dumating na nurse na naghahanap sa kanya dahil kailangan na raw siyang bumalik sa board meeting. Napatingin siya sa bata, halatang ayaw niya pang umalis, pero nangako siyang babalik agad. Nang makalabas si Marco, napaupo si Lira sa gilid ng kama at hinawakan muli ang maliit na laruang kahoy sa bulsa niya. Ang laruan ay isang lumang kotse na may nakaukit na 3 titik sa ilalim, SCC, initials ng milyonaryo. Mama, bulong niya na may halong lungkot. Konting tiis na lang malapit na. Kinabukasan, bumalik si Marco dala ang pagkain at ilang gamit para kay Lira. Pero bago pa siya makapasok sa kwarto, may 2 doktor na nag-uusap sa labas. Hindi pa rin nahahanap kung sino ang tunay na magulang ng bata, tanong ng isa. Wala. Pero ito ang kakaiba, sagot ng isa pa. Yung antibody sa dugo niya. Parehong-pareho sa CT panel ng pamilya Cortez. Para silang magkadugo. Nanlamig si Marco. Huminto ang tibok ng puso niya saglit. Cortez ang apelyido niya. Dahan-dahan siyang lumapit, halos hindi makapagsalita. Anong ibig sabihin yan? Na naposibleng. Pero bago pa siya tuluyang manghina sa narinig, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at tumingin sa kanya si Lira, nakangiti, parang alam lahat ng nangyayari. Kaya ko nang palakadin muli ang anak mo, sabi niya ulit. Pero ngayon, ibang-iba ang dating. Hindi na ito parang batang nag-aalaga lang, parang may alam siyang malalim, may pinoprotektahan siyang sikreto. At bago pa man makabawi si Marco, inabot ni Lira ang isang luma, kupas na litrato mula sa bulsa niya. At nang makita iyon ni Marco, halos mabitawan niya ang dala niyang pagkain dahil sa matinding pagkabigla. Napakabigat ng katahimikan pagkatapos noon. Si Marco napatingin lang sa bata, si Elian, na hindi man lang kumurap habang hawak pa rin ang maliit na papel na may guhit ng sinabi niyang tigamot. Anak, paano mo nalaman to? Mahina pero nanginginig na tanong ni Marco. Umiling si Lian, saka ngumiti ng kaunti, parang nahihiya. Hindi ko po alam ang tawag pero lagi ko pong nakikita sa kasama kong matanda sa ilalim ng tulay. Sinabi niya dati na pag ganito ang nangyayari sa tao, kailangan nila ng ganitong kulay at amoy ng gamot. Lagi niyang pinapakit. Naputol ang bata, biglang suminghot, parang naiiyak. Ayaw ko pong mawala ang anak niyo. Parang ako po ulit yun eh. Ayaw kong may bata na mawala ng tatay. Doon, tuluyang natigilan si Marco, parang may tumama sa bibig niya na hindi niya maipaliwanag. Ang bilyonaryong sanay magdesisyon ng mabilis, ngayon, hindi makapagsalita. Parang nalunok lahat ng salita. Dahan-dahan niyang nilapitan si Lian, hinawakan ang balikat nito. Lian, ipakita mo sa akin kung saan yung sinasabi mong gamot. Nagliwanag ang mukha ng bata. Tara po. Bilis po. Halos sila niya si Marco palabas ng kwarto ng ospital. Paglabas nila, nagtaka ang mga nurse.
Sir, saan ho kayo? Pero tinaas lang ni Marco ang kamay, hindi na nagpapaliwanag. Nakasunod siya sa batang pulubi na tumatakbo sa pasilyo, parang may eksaktong direksyon sa isip. Nang makalabas sila ng ospital, dumiretso si Lian sa isang lumang botika sa gilid ng kalsada, yung tipong halos hindi na pinapansin ang tao. Pagpasok nila, agad lumapit ang isang matandang lalaki. Lian? Oh, bakit? Hindi pinaligoy ni Marco ang usapan. Kayo ang nagturo sa kanya tungkol sa gamot para sa ganitong sintomas? Nagkatinginan ang dalawa. Si Lian halatang kinakabahan. Pero ang matanda tumango ng mabagal. Oho! Dating midwife ang asawa ko. Marami siyang tinuro sa batang iyan bago siya kinuha ng panahon. At doon, ibinulsa niya ang isang maliit na bote. Kung pareho ng kinukwento niya, ito ang kailangan nyo. Sinungkit ni Marco ang bote, binasa, mabilis na sinuri at parang doon pa lang siya huminga ng malalim. Pero bago pa siya makapagpasalamat, biglang nahilo si Lian, parang nanghina at napabitaw sa hawak niyang plastic. Lian, mabilis na sabat ni Marco. Okay lang po ako pero halata, nanginginig ang tuhod. Hindi na nagdalawang isip ang bilyonaryo. Binuhat niya ang bata sa bisig nito, hindi alintana ang maruming damit, ang pawis, o ang amoy ng kalsadang kumapit sa katawan nito. At mabilis silang bumalik sa ospital. Doc! Dalhin niyo to. Ito raw ang kailangan, halos pasigaw na sabi ni Marco, sabay abot ng bote. Kumilos agad ang doktor, sinuri, nagtanong, at nang makita ang laman. Nakangiti itong tumango. Sir, tama ang bata. Napakarere na makakita ng ganitong case. Makakatulong talaga to. At nang marinig iyon ni Marco, napapikit siya, para siyang nabunutan ng tinik na 2 araw nang nakabaon sa puso niya. Tinapik niya ang maliit na braso ni Lian. Anak, dapat pala ikaw ang bilyonaryo. Mas marami kang naligtas kaysa sa amin. Pero ang sagot ng bata, mahina, halos pabulong pero tumama direkta sa puso niya. Hindi ko po kailangan maging mayaman basta may batang hindi umiiyak dahil wala siyang magulang, okay na po ako. Si Marco, napayuko. Gusto niyang sumagot, pero parang may namuong pananahimik sa loob niya na mas malakas pa sa kahit anong salita. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila at tanging pag-iyak ng hangin lang ang maririnig. Si Don Emilio, na kanina ay galit, takot at naguguluhan, ngayon hindi makagalaw. Parang may humila sa boses niya. Anak ko, mapapakalakad mo ulit, bulong niya, halos hindi mahagilap ang sarili. Tumango ang batang pulubi, dahan-dahan, parang natatakot na baka hindi siya paniwalaan. Hindi po ako manggagamot pero may tinuro sa akin si nanay bago siya kinuha ng Diyos. Wala po akong pera, wala akong bahay pero may natira sa akin, yung kaalamang panghilot na minana namin. Ilang beses ko pong nagamit yon para mailigtas yung mga batang may pilay sa eskinita. Humigpit ang hawak ng milyonaryo sa dawa ng kanyang anak na naka-wheelchair. Kung sakali kung totoo yan, ano nang kailangan mo, iho? Umiling si Lando, halos napahiyuko. Wala po. Hindi po ako humihingi ng kahit ano. Gusto ko lang po siyang tulungan. Para bang napahiya ang mayamang lalaki sa sinabi nito. Sa haba ng panahon, puro tao ang lumalapit sa kanya dahil may kailangan, pero ngayon, may isang batang halos wala ng pag-aari, ngunit ang puso ay puno ng kabutihan. Pasok kayo, sabi ni Don Emilio, ngayong ang boses ay mas mahina, mas tao, mas ama. Dinala nila ang bata sa loob ng mansyon at parang hindi makahinga si Lando sa laki, sa liwanag, sa karangyaan. Ngunit hindi iyon ang mahalaga, nakatuon ang mata niya sa batang babae na halos kaedad niya noon nang mawalan siya ng pamilya. Lumuhod siya sa harap nito. Pwede ko po ba hawakan? Tumango ang ama. Dahan-dahan niyang inangat ang mga paa ng batang babae. Napansin niyang malamig, hindi na gaanong kumikilos, pero hindi pa patay ang lakas. Hindi po ito bali, sabi niya. Hindi rin po ito kapansanan na wala ng pag-asa. Nabarahan lang po ang ugat sa balakang at hita. Kaya po hindi niya maramdaman. Nagtayuan ang balahibo ni Don Emilio. Paano mo nalaman? Ganito rin po yung nangyari sa pinsan ko dati bago siya makalakad ulit. At walang pag-aalinlangan, sinimula ni Lando ang paghilot. Hindi madali, ilang beses siyang napapapikit sa pagod, at ilang beses ding napahawak si Don Emilio sa dibdib dahil sa kaba.
Hanggang sa, aaray, mahinang sabi ng batang babae. Para bang sumabog ang liwanag sa muka ni Don Emilio. Nararamdaman mo? Anak, nararamdaman mo? Pamasakit pero may kirot na po. Napahagulgol ang ama. Hindi niya napigilang yakapin ang anak at si Lando na natiling nakaluhod pero nakangiti kahit nanginginig ang kamay niya. Hindi pa po tapos, sabi niya. Pero nagsisimula na pong bumalik ang pakiramdam. At doon na tuluyang bumigay ang mayamang lalaki. Lumapit siya kay Lando, hinawakan ang balikat nito, at hindi napigilang mapaluha tulad ng matagal ng higpit ng puso niya. Iho, simula ngayon, hindi ka na muling matutulog sa lansangan. Nanlaki ang mata ni Lando. Ano pong ibig nyo? Bukas, pinahid ng milyonaryo ang luha, pero patuloy pa ring bumabagsak. May uuwi ng bagong anak sa bahay na to. At kung papayag ka, ako na ang magiging ama mo. Parang napatigil ang mundo. Si Lando, na buong buhay ay tinrato bilang wala, ngayon ay may tumatawag sa kanya bilang anak. At habang unti-unting pinipisil ng batang babae ang kamay niya, patunay na bumabalik ang lakas, na pagtanto niyang hindi na niya kailangan mangarap. Dahil nagsisimula ng magkakatotoo. Gumuhit ang hangin ng kakaibang katahimikan sa loob ng silid nang marinig ni Don Rafael ang sunod na salita ni Elio. Para bang unti-unting nagbago ang tibok ng puso niya, mula sa kaba, papunta sa hindi maipaliwanag na pag-asa. Talaga kaya mo? Nautal niyang tanong, halos hindi makatingin ng diretsyo, parang natatakot marinig ang sagot. Tumango si Elio, hindi nagmamayabang, kundi may simpleng kumpiyansa na parang galing sa lugar na mas malalim pa kaysa karanasan. Pero kailangan ko pong makita ang anak ninyo, mahina niyang dagdag, kahit sandali lang. Nagkatinginan ang mga doktor sa paligid, halatang hindi alam kung tatawa ba sila o magdududa. Pero bago pa makapagsabi ng kahit anong pagtutol ang sinuman, itinaas ni Don Rafael ang kamay. Walang gagalaw. Mataas pero kalmado ang boses niya. Dalhin si Amelia dito. Walang nakatanggi. Ilang minuto lang, pumasok ang dalawang nurse, buhat ang maliit na batang halos mawalan na ng kulay. Napasinghap si Elio, hindi sa takot, kundi para bang may koneksyong biglang dumampi sa puso niya. Para bang matagal na niyang kilala ang batang nakahiga. Dahan-dahan siyang lumapit, inalalayan pa ang sariling huminga ng maayos. Pwede ko po ba siyang hawakan? Tanong niya kay Don Rafael. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon nagsalita ang milyonaryo na hindi bilang makapangyarihang tao, kundi bilang isang desperadong ama. CJ. Elio. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Lumapit ang batang pulubi, marahang ipinatong ang kamay sa dibdib ni Amelia, at halos kasabay niyon, napakalakas na bugso ng hangin ang dumaan sa silid. Napatingin ang lahat. Maging ang mga ilaw ay bahagyang kumurap. Pero si Elio hindi na tinag. Pumikit siya, parang may naririnig na boses na wala naman talagang lumalabas. Parang may tinutugon siyang panawagan. At sa bawat segundo, lalo siyang tumitibay, para bang hindi na siya, batang pulubi, kundi isang nilalang na may mas malalim na misyon. May kumikislap na tila liwanag sa ilalim ng palad niya. Isang nurse ang napabulong, anong ginagawa niya? Hindi sumagot si Don Rafael. Hindi rin siya huminga. At sa loob ng ilang sandali gumalaw si Amelia. Isang maliit, halos hindi marinig na ungol ang lumabas sa bibig ng bata. Sapat para mapaiyak ang tatlong nurse. Sapat para maglakad pa atras ang dalawang doktor dahil hindi nila maipaliwanag ang nakikita. Pero hindi iyon ang ikinabigla nila. Pagtingala ni Elio, may luha sa mata niya. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam niyang nagsisimula pa lang ang lahat. Don Rafael, mahina niyang sabi, hindi po siya basta nagkasakit. May nagbabanta sa buhay niya. At bago pa makapagduda ang milyonaryo, tumingin si Elio sa pintuan. Na para bang may paparating na hindi nila inaasahan. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ng lahat sa silid. Nakatayo lang si Elio, pero parang siya ang tanging handa. Parang alam niyang may hindi magandang susunod. Sobrang napalunok si Delgado habang tinitingnan ang batang pulubing nakaupo sa harap niya. Hindi na ito basta nakangiti lang, may kakaibang kumpiyansa, parang alam niya ang isang lihim na hindi dapat nalalaman ng kahit sino. Si Mateo, nakaupo sa wheelchair, ay tahimik lang pero ang mga mata nito ay parang may kinang na matagal nang nawala.
Marahan pa ring umusad ang hangin sa buong silid nang marinig nila ulit ang maliit, ngunit matatag na boses ng bata. Totoo po, sabi ni Leo. Kaya ko pong palakadin muli ang anak niyo. Napatingin si Mateo sa ama niya, hindi dahil naniwala siya, kundi dahil naramdaman niyang may kakaibang init sa loob mismo ng katawan niya, gaya ng hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan. Parang nanunumbalik ang kaunting pakiramdam sa daliri niya sa paa. Napasinghap si Ingrid Delgado. Mateo, nararamdaman mo ba iyon? Parang may dumaloy pa, bulong ng bata. Parang kuryente, pero hindi masakit. Napatingin silang lahat kay Leo. Hindi man siya mukhang may alam sa siyensya o medisina, lalo na't halatang halos araw-araw sa kalye natutulog, pero ang presensya niya ay parang may dalang kakaibang enerhiya. Tumayo si Leo at lumapit ng marahan kay Mateo. Pwede ko po bang hawakan ang tuhod niya? Sabi niya sabay tingin kay Ingrid Delgado na parang humihingi ng pahintulot. Napatayo si Ingrid Delgado. Sige, pero dahan-dahan lang. Hinawakan ni Leo ang tuhod ni Mateo gamit ang dalawang kamay, marahang pinipisil. Tahimik ang buong silid. Kahit ang mga nurse sa labas ay tila napahinto sa pagdaan. Maya-maya, biglang napakislot si Mateo. Pa, may naramdaman ako, sigaw nito. Parang kidlat na kumislap ang luha sa mata ni Ingrid Delgado. Anong naramdaman mo, anak? Init tapos parang gumalaw yung kalamnan. Napahawak si Ingrid Delgado sa dibdib niya, hindi makapaniwala. Pero ang mas nakakagulat. Si Leo, napahawak din sa sentido niya, parang biglang nanghina. Para bang ang lakas na ibinigay niya ay galing sa isang lugar na hindi niya dapat pinupuntahan ng matagal. Leo, ayos ka lang, tanong ni Ingrid Delgado, may halong ka ba? Ngunit mumiti lang ang bata, pilit pero matatag. Ayos lang po. Konting pahinga lang. Napatingin ulit si Mateo kay Leo. Gagaling ba ako? Tumango ang bata. Pero hindi po ako ang nagpapagaling, may dapat pa kayong malaman tungkol sa anak niyo. Natigilan si Ingrid Delgado. Parang may malamig na hanging dumaan sa batok niya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Leo sa sahig, nag-ipon ng lakas ng loob. Ngayon ko lang po ito sasabihin pero matagal ko na kayong hinahanap. Nagkatinginan sina Ingrid Delgado at Mateo, parehong litong-lito. Ako po ang dahilan kung bakit hindi siya lubusang gumaling noon, bulong ni Leo. Pero ako rin po ang tanging makakapagpabalik ng lakas niya. Hindi nakapagsalita si Ingrid Delgado. Hindi niya alam kung dapat bang matakot siya, mabigla o maniwala. At bago pa siya makapagtanong, nagpatuloy si Leo sa mababang tono, tila may mabigat na matagal na niyang daladala. Kasi po konektado ang buhay namin ng anak niyo. Tila babagsak ang mundo ni Ingrid Delgado sa susunod na sasabihin ng batang pulubi. Parang may kung anong dumaan sa hangin nang biglang humigpit ang hawak ng batang pulubi sa lailayan ng damit ng milyonaryo. Hindi iyon takot, mas parang determinasyon, kahit nanginginig pa ang boses niya. Sir, kaya ko po talaga, mahinang sabi ng bata, pero ramdam ang tiyaga. Kaya ko pong palakading muli ang anak niyo. Hindi po ako nagsisinungaling. Napakunot ang noo ng milyonaryo, si Ernest Calvino. Hindi dahil sa galit kundi sa pagkalito. Paano malalaman ng isang batang palaboy ang kondisyon ng anak niyang si Lyra, isang sakit na hindi maipaliwanag ng kahit ilang doktor? Paano mo, hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang lumapit ang isang aso. Payat, gusgusin, pero agad pumuwesto sa tabi ng bata, parang bantay. Napatingin si Calvino. Alaga mo ba yan? Umiling ang bata. Hindi po. Pero sumusunod po sila kapag kailangan ko kapag may masamang mangyayari. Mas lalo pang lumalim ang pagtataka ng milyonaryo. Pero ang mas nakapangyayari ay ang nakita niya, habang nakayuko ang bata, marahang lumapit ang aso sa paa nito, pagkatapos ay humiga sa harap nila na parang nagpapakita ng tiwala. Hindi iyon normal na kilos. Pero ang sumunod ay mas hindi ka panipaniwala. Mula sa kabilang kanto, may biglang kumaripas na isang lalaki na tila may hawak na bakal. Sa bilis ng pangyayari, hindi agad nakuha ng mga bodyguard ni Calvino ang sitwasyon. Pero ang batang pulubi, parang alam na niya. Sir! Ilagan niyo po, sigaw ng bata. Itinulak niya si Calvino palayo, at sa mismong segundo ring iyon, dumaan ang kamay ng lalaking may dalang tubo sa ere, muntik nang tumama sa ulo ng milyonaryo.
Nagpambuno ang mga bodyguard at agad na aresto ang lalaki. Nang tanungin nila, amoy alak, wasak ang anyo, nagbubulong ng hindi maintindihan. Pero iisa ang malinaw na sinabi nito bago siya tuluyang isinakay sa sasakyan. Sinabi nilang dapat kang saktan. Nanlamig ang milyonaryo. May gustong manakit sa kanya at nailigtas siya ng batang ito, muli. Napatingin si Ernest Calvino sa bata. Hindi na niya nakita ang isang madungis na pulubi, kundi isang batang may kakaibang kakayahang umamoy ng panganib bago pa ito mangyari. Anong sabi mo ulit? Mahina pero seryosong tanong ng milyonaryo. Paano mo matutulungan ang anak ko? Tumingala ang bata, may takot pero may tiwala sa sarili. Sir, nararamdaman ko po kapag may mali sa loob ng isang tao, kung may sakit, may takot, o may masamang pumipigil sa kanila. At yung anak nyo, sir, hindi po normal ang sakit niya. May tumigil siya, parang nag-aalangan. May humahawak sa kanya na hindi dapat. Napasinghap ang milyonaryo. Ano ibig mong sabihin? Dahan-dahang tumayo ang bata, hawak ang lumang kwintas na lagi niyang suot. Kaya ko pong tanggalin yon kung papayagan niyo po ako. At bago pa man makasagot si Calvino, narinig nila ang pagdating ng sasakyan, hinahabol ng mga tauhan niya ang balitang halos mawalan ng malay ang anak nito sa loob ng mansyon. Napakuyom ang kamao ni Calvino. Wala na siyang oras para magduda. Tara, sabi niya sa bata. Dalhin mo ako sa anak ko. Parang tumigil ang mundo kay Don Emilio habang nakatitig siya sa batang pulubi. Pumikit siya sandali, parang sinusubukang unawain kung totoo ba ang sinabi nito o guni-guni lang dahil sa pagod at stress. Paano mo masasabi yan? Halos pabulong niyang tanong, nanginginig ang boses. Hindi sumagot agad ang bata. Sa halip, lumapit ito sa wheelchair kung saan nakaupo ang anak ni Don Emilio, si Lucas, na hindi makalakad mula ng maaksidente. Maingat na hinawakan ng bata ang kamay ni Lucas, para bang natatakot na baka mabasag ito. Kuya, mahina pero malinaw na sabi ng bata. Hindi ka ba napapagod sa pakiramdam na nakakulong ka? Gusto mo bang tumayo ulit? Nagkatinginan si Don Emilio at ang anak niya, parehong litong-lito. Pero bago pa sila makapagsalita, dahan-dahang itinaas ng batang pulubi ang kabilang kamay, para bang may nararamdaman itong hindi nila nakikita. Hindi ko kayo pipilitin, mahinahon itong dagdag. Pero may ibinigay sa akin ang taong nag-alaga sa akin dati. Sabi niya, gamitin ko lang kung para sa mabuti. Tumikhim ang bata, sa kamarahang inilapat ang palad sa tuhod ni Lucas. Sa mismong sandaling iyon, napatingala si Lucas, malalim ang hinga. Para bang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya, nakita mismo ni Don Emilio kung paano gumalaw, kahit kaunti, ang dati naninigas at walang pakiramdam na binti ng anak niya. Dad, halos hindi makapaniwalang bulong ni Lucas. Nararamdaman ko yung binti ko may pakiramdam. Napaurong si Don Emilio, natataranta, hindi alam kung iiyak ba siya o tatakbo. Anong ginawa mo? Tumingin ang batang pulubi, hindi kaya bangang nakasabit sa mukha. Kundi lungkot. At pagod. At parang bigat ng mundo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, sabi niya. Pero kaya ko pong tumulong. Kaya ko po siyang tulungan. Habang lumalakas ang paggalaw ni Lucas, tila nahuhulog naman sa emosyon si Don Emilio. Mabilis siyang lumuhod sa harap ng bata, hinawakan ang balikat nito. Sino ka ba? Saan ka nanggaling? Paano mo nagawa to? Pero bago pa makasagot ang bata, napatingin ito sa malayo. Parang may naalala o may nakikitang hindi nila alam. May darating po, mahina nitong sabi. At kapag dumating sila, kailangan niyo pong piliin kung kanino kayo sasama. Napakunot ang noo ni Don Emilio. Sino ang darating? Dahan-dahang huminga ang bata, saka tumingin sa kanila na parang may mabigat na katotohanang gustong sabihin, na hindi pa handa ang mundo. Yun po, sagot niya, ang hindi niyo pa dapat malaman. At sa sandaling iyon, parang may malamig na hangin na dumaan sa paligid nila, kahit maaraw at tahimik ang buong lugar. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Don Emilio na baka ang batang pulubi na nasa harapan nila ay hindi ordinaryong bata. At nagsisimula pa lang ang totoong dahilan kung bakit silang tatlo ay nagtagpo. Nagkatinginan sila ng ilang segundo, si Marco na hindi makapaniwala, at ang batang pulubi na parang may biglaang lakas ng loob na hindi niya alam kung saan nanggaling. Tahimik ang paligid, pero sa loob ni Marco parang may kumalampag na takot at pag-asa.
Parang gusto niyang maniwala, pero alam niyang imposibleng marinig niya ulit ang boses ng anak. Paano mo nasabi yan? Halos pabulong niyang tanong. Hindi sumagot agad ang bata. Sa halip, marahan itong lumapit sa batang nakahiga sa sofa, ang anak ni Marco na hindi pa rin nakakapagsalita simula ng maaksidente. Nakatingin lang ang bata, tapos nagtaas ng kamay na parang nagdadalawang isip bago tuluyang ipinatong sa balikat ng munting pasyente. Hindi ko po alam kung paano pero naririnig ko siya, mahina pero malinaw ang sagot. Parang nahulog ang buong mundo ni Marco. Naririnig mo? Kahit hindi siya nagsasalita. Sa loob po, tugon ng batang pulubi habang nakapikit. Malungkot siya, takot pero may hinihintay siya. Hinihintay? Sino? Mabilis na tanong ni Marco, nanginginig ang boses. Dahan-dahan nagbukas ang mata ng bata. Ikaw po. Hindi mo raw siya ginising. Parang tinamaan ng sampal si Marco. Napasandal siya sa upuan, nagulat, natamaan, nahihiya. Ilang buwan na siyang hindi makalapit ng normal sa anak dahil sa takot na marinig ang resulta na baka hindi na ito gagaling. Lumapit ulit ang bata. Pwede po ba hawakan ko ulit kamay niya? Napatingin si Marco sa doktor na nasa gilid, pero parang mas curious pa ito kaysa sa nag-aalala. Tumango si Marco. CJT. Hinawakan ng batang pulubi ang kamay ng anak ni Marco, marahan, maingat, parang humahawak ng sagradong bagay. Ilang segundo lang tapos kumislot ang daliri ng bata. Napatingin silang lahat. Dulcie, nakita mo iyon, bulong ni Marco. Tumango ang doktor, nanlalaki ang mata. Hindi iyon muscle reflex. Iba iyon. Huminga ng malalim ang batang pulubi. Sabi niya po natatakot siyang magising kasi baka iniwan mo siya. Para siyang nadurog. Napatakip si Marco sa mukha niya. Hindi ko siya iniwan, natakot lang ako. Hindi ko alam kung paano harapin to. Tahimik ang bata sandali. Sabi niya, pwede daw po kayo magsimula ulit. Kapag handa ka. At doon, nanginig ang dibdib ni Marco. Linapit niya ang sarili sa anak niya, hawak ang pisngi nito, tapos. May pumatak na luha sa kamay niya, hindi sa kanya, kundi mula sa mata ng bata. Nagluha din yung anak niya. Napatayo ang doktor. Marco, nakaiyak siya. May response. Hindi makapagsalita si Marco. Hawak niya ang kamay ng anak niya habang umiiyak. At sa gilid, nakatayo ang batang pulubi, malinis na ang mukha dahil pinahiran kanina, pero bakas pa rin ang hirap ng buhay. Tahimik lang siyang nakatingin, parang siya mismo nagugulat sa nagawa. Pero tapos noon, bigla siyang napahawak sa ulo niya, parang nasaktan. Hoy! Anong nangyari? Mabilis na takbo ni Marco papunta sa kanya. Huminga ng malalim ang bata, nanginginig. Hindi ko po alam, bigla lang akong. At doon siya napahawak sa dibdib, parang may biglang bumalik na alaala. Hindi ito normal, parang may naaalala akong hindi ko dapat maalala. Bigla siyang napaluhod, at doon nagsimula ang parte ng kwento na hindi pa kayang ipaliwanag ng kahit sino. Napakadiin ang tibok ng puso ni Engie Alonzo habang nakatitig siya sa batang pulubi na nakahawak pa rin sa binti ng kanyang anak. Hindi agad siya nakapagsalita, hindi niya alam kung takot, pagkamangha, o pag-asa ang nararamdaman niya. Anak mo, kaya ko ng palakading muli, mahinahong ulit ng bata, halatang sanay ng hindi paniwalaan. Pero sa sandaling iyon, parang may naputol na tanikala sa dibdib ni Alonzo. Lumuhod siya, halos ka-level niya ang batang madungis, payat, at may mata na parang sanay makakita ng kahirapan at pasakit. Ano ng pangalan mo? Mahina niyang tanong. Kaloy po, sagot ng bata. Marunong po ako, nakapagpagaling na po ako dati. Hindi po ako manloloko. Sumingit ang anak ni Alonzo na nasa wheelchair, nanginginig ang kamay pero nakangiti. Papa, may naramdaman ako kanina. Para bang may init sa paa ko. Nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo. Inangat niya ang ulo, tinitigan ang batang pulubi na parang ayon niya lang tunay na nakikita. Kaloy, anong ginawa mo? Hindi iyon tanong ng galit, kundi ng halos desperadong pag-asa. Hindi sumagot agad ang bata. Sa halip, ibinaba niya ang tingin, tila nahihiyang ipaliwanag. Hindi ko po alam paano sasabihin. Mula po kasi nung bata pa ako, may nararamdaman ako sa mga kamay ko. Kapag hinawakan ko ang may sugat, parang nagbibigay ako ng init. Tapos gumiginhawa sila.
Kaloy, nanginginig na sabi ni Alonzo, gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Umiling ang bata. Wala po akong hinihingi. Ayoko lang pong mawala yung natitirang mabait sa mundo. Nakita ko yung anak niyo umiiyak. Hindi po ako makatiis. Tila nabingi ang buong parke sa katahimikan na sumunod. Maging ang mga taong umaaligid ay hindi makahinga. Hanggang sa biglang napahawak ang anak ni Alonzo sa kanyang binti, at dahan-dahan, halos hindi ka panipaniwala, tinaas niya ang paa. Papa ni. Tumayo ang bilyonaryo, nabitawan ang hawak na mamahaling cellphone. Napakapit siya sa bibig, mangyak-ngiyak, parang bata. Anak, gumagalaw ang paa mo di. At bago pa niya mapigil ang sarili, yinakap niya si Kaloy, ang batang pulubing ilang minuto lang ang nakalipas ay pinandidirihan ng mga tao. Kaloy, hindi mo alam kung ano nang ginawa mo. Binuhay mo ulit ang hindi ko na inakalang babalik pa. Ngunit habang yakap siya, napansin niyang nanginginig ang bata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa panghihina. Kaloy. Tumaas ang mata ng bata, maputla at may bahagyang ngiti. Sir, sa bawat paggaling po ng tao may kapalit. Anong kapalit? Nanlumo ang bilyonaryo. Pero bago sumagot si Kaloy, biglang may sumigaw mula sa malayo. Kaloy! Anak! Napalingon sila. Isang babaeng payat, halatang pagod, puno ng takot at pag-aalala, ang tumatakbo papunta sa kanila. At doon palang nagsisimula ang misteryo. Nagkatinginan silang dalawa, ang batang pulubi na si Lino, at ang milyonaryong si Amy Alcantara, habang unti-unting lumalakas ang hangin sa bukid. Pero hindi pa doon nagtatapos ang nagyayanig na sandaling iyon, dahil biglang naputol ang katahimikan nang mapansin ng lalaki ang panginginig ng boses ng anak niya. Papa, kaya ko na po bang tumayo mag-isa? Mahina pero umaasang tanong ng bata. Napakapit si Amy Alcantara sa balikat ng anak, parang natatakot na masaktan itong muli. Anak, hindi mo kailangan magmadali. Dahan-dahan lang ni. Pero si Lino, lumapit. Sir, hindi ko kayang ipaliwanag, pero may iniwan pong kakayahan sa akin ang nanay ko bago siya nawala. Sinabi niya, isang araw, gagamitin mo yan para tulungan ang isang batang nangangailangan. Hindi makakibo si Amy Alcantara. Ang lakas ng tibok ng puso niya, hindi sa takot, kundi sa kakaibang pakiramdam na parang maihinahabol ang tadhana. Hinawakan ni Lino ang kamay ng anak, marahan at may pag-iingat, na para bang hawak niya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At sa ilang segundo lang napansin nila ang init na dumaloy mula sa bata papunta sa anak. Papa, hindi na po masyadong masakit, bulong ng bata. Nagulat si Amy Alcantara, lumuhod at mabilis na tiningnan ang binti ng anak. Anak, nakakatayo ka, wala kang iniinda? Tumayo ang bata, nanginginig pero matatag at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakapaglakad siya nang hindi sinusuportahan. Napaluhod si Amy Alcantara, hindi makapaniwala. Napahawak siya sa ulo, napaluha, hindi dahil sa gulat, kundi sa sobrang pasasalamat. Lino, paano mo nagawa to? Basag na tanong niya. Napatingin ang batang pulubi sa malayo, waring inaalala ang nakaraan. Hindi ko po alam kung milagro, sir, pero alam kong hindi po sa akin galing yun. Ibinigay lang po yan sa akin para sa tamang oras. Hindi nakapagsalita si Amy Alcantara. Ilang segundo siyang tulala bago tuluyang tumayo, nilapitan si Lino at marahang hinawakan ang balikat nito. Simula ngayon hindi ka na matutulog sa kalsada. Hindi ka na magugutom. At hindi ka na mag-iisa. Nakita ni Lino ang sincerity sa mata ng lalaki, walang yaman, walang kapangyarihan, walang pader. Tao lang. Ama lang. Sir, bakit niyo po ginagawa to? Tanong ng bata, may halong kaba at pagdududa. Umiling si Amy Alcantara, tapos umiti ng malalim, yung ngiti na hindi pera ang pinanggalingan, kundi puso. Dahil tinulungan mo ang parte ng buhay ko na akala ko hindi ko na mabubuo. Napayo ko si Lino, hindi makahanap ng salita. Pero hindi pa tapos ang tadhana. Dahil sa likod nila, biglang may malamig na boses na nagsalita. Hindi mo dapat ginawa yan, Lino. Biglang nanigas ang bata. Dahan-dahan siyang lumingon, at nakita niya ang isang lalaking nakaitim, may dalang lumang bag, at nakatitig sa kanya na para bang alam ang sikreto niyang hindi pa niya nasasabi kahit kanino. Dahil ngayon alam na nila kung nasaan ka. At doon muling nagbago ang ihip ng hangin.
Tahimik lang si A.E. Alvarez, habang pinagmamasdan si Tomas na mahigpit na yakap-yakap si Lira, na ngayon ay masiglang tumatakbo sa malinis na damuhan ng bakuran. Ang dating batang pulubi, na minsan ay iniiwasan ng lahat, siya ngayong dahilan kung bakit may pag-asa ang anak ng isang milyonaryo. Lumapit si A.E. Alvarez sa binata. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, sabi niya, mahina pero puno ng emosyon. Ngumiti si Tomas, napapatingin sa langit na tila nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Hindi niyo po kailangan bayaran. Sapat na makita kong may dahilan pala kung bakit ako nabuhay sa kalsada ng matagal para dumating sa araw na ganito. Naluha ang lalaki. Kung hindi ka dumating, baka nawala ko na ang anak ko. Tumango si Tomas, sabay sabi ng mahinahon, pero dumating po kayo sa buhay ko para ipaalala na kahit sinong iniwan ng mundo may pwedeng kumupkop. Nang marinig iyon, niyakap siya ni A.E. Alvarez, tulad ng pagyakap ng isang tunay na ama. Walang pag-aalinlangan, walang pagdududa, tunay na pagtanggap. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Tomas na mayroon siyang tahanan, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa mga taong nagbukas ng puso sa kanya. At habang nakatingin siya, kay Lira na tuwang-tuwang kumakaway sa kanilang dalawa, alam niya, hindi pa ito ang dulo ng kanyang kwento.